si Genervin, ilang kaibigan mo na BBM vlogger na nag-antay Marcos? Kuya. Well, sa akin, Kabsatan, una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat na nakadaupang palad ko po kayo muli katulad si Tol Makmak Pablo, ikaw Kabsat, Ninyo Barsaga. Tayo mga matatagal na magkakasama noon. At obviously, ako po'y kaiba yun ninyo, kalaban ninyo ng mga nakaraang eleksyon. Pero ito't magkakasama po tayo muli. At lubos po yung aking kaligayahan nung malaman ko na kasama ko na po kayo, kasama na namin po kayo na para ipagtanggol po ang gobyernong ito na and at the same time ang ating pong mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So para sa akin po yung pong katanungan ninyo, may mga ilang taong marahil hindi nabigyan pansin, marahil nag-expect sila ng medyo ng isang kalalagayang ika nga hindi nabigyan pagkakataon. Ako po, wala po sa akin yon. Ang mahalaga, nanalo po ang aking pinangampanya. Bangaman ako po may maliit lamang na vlogger. Masaya na po ako at ika nga nanalo po nung last election ng ating pong mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At hindi po ako naghahangad ng anumang ika ngang kapurihan o recognition buhat po sa ating mahal na Pangulong Bongbong. Ito po, disclaimer, ito ay aking pong opinion lamang. Marahil yun po ang isang dahilan na Kabsat ninyo, Barsaga, na ang ilang pong mga BBM vloggers na katulad ko ay marahil may hinahangad na ilang bagay na medyo siguro nag-aantay ng ikangang kapalit. So, yun lamang po ang aking dahil may mga ilang pong mga malalaking vloggers na bumalentong makaraang kuwan. Marahil may kahilingan sila, hindi ko alam, or hindi natin alam, marahil hindi sila nabigyan pansin. At medyo, kaya nagtampo. Yan. Oh. Kuya Norben, ito pala, matanong kita. Opo. Ito yung tanong ko sa live na to. Anong opinion mo sa mga kinasuhan ng mga vlogger nung panahon ng pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy? Masasabi ba itong pangaharas? Masasabi ba itong pagkitil sa malayang pamamayag? At bakit? Well, for me, Kabsat, disclaimer once again. Bagaman hindi po ako abogado at merong ikang kaunting stock knowledge about it. Para sa akin po, hindi ko ako'y BBM vlogger. Malinaw naman po at pangitang-pangita na obstruction of justice ang ginawa po ng ating mga kasamang vlogger na especially na mga ayaw sa ating administrasyon at ayaw sa ating mahal na Pangulo. Pangitang-pangita na masyado silang nag-cross the line. That supposedly being a vlogger ay dapat hanggaron lamang ang ating ang ating partisipasyon. Ngunit ang ilang po mga vlogger na laban sa ating mahal na Pangulo at sa ating administrasyon ngayon ay marahil gusto nilang magpapansin at ipakita na they are capable to fight our government. Now, which is, it's not acceptable in the eyes of our law, the existing law of the Philippines. Yun lang po ang aking nakikita. Para sa akin, nararapat lang po. Kung ako po ang lalagay sa katayuan nila at kung ako ay nakapagmalabis laban sa ating pamahalaan, haharapin ko pong maluwag kung ano pong ipapataw na kaparusahan o violation ng ipapataw sa akin. Marami naman po, Kabsat ninyo, Tol Makmak Pablo. Hindi natin kailangan maging abogado para maunawaan ang naging violation ng ilan nating mga kapwa-vloggers. Yeah. Marahil, kaakibat na roon na gusto nila magpasiklab. Yeah. Yun lang po, yun ang akin. Pero yung premise, Norben, napakaganda ng sinabi mo. Napakaganda. Hindi, totoo naman sinabi mo kasi unang-una, Opo. Lumagpas sa malayang pamamayag Lumagpas sila. Kahit saan mo baliktarin ang mundo.
may warrant of arrest yung tao. Correct. Kung support ka, diyan ka sa tabi. Di ba? Diyan ka sa tabi ka lang. Manood ka lang kung paano arrestin yung iniidolo mo. Di ba? Pati ba naman asawa at anak, dinamay nila yung pamilya ni General Torre. Di ba? Kung ano masasakit na salita na di makain, di mawari kung ano nung pinagkasabi nila. Tama. Sa kapuyan ninyo, may dagdag ko lang sila ay hindi KOJC members. Hindi sila KOJC. Ngayon, Taga-Luzon sila, Taga-Luzon. Pumunta sila ng Mindanao para ipagtanggol si Kibuloc. Ngayon, pagdating nila doon sa loob ng KOJC, di ba hasta nila, kala mo sila kung sino, meron dyan ang gigising ng mga pulis na natutulog, namamahinga, meron dyan ang babastos ng mga pulis. Ngayon, malinaw na malinaw Kaya kayo, from Luzon, dinala kayo sa KOJC compound para i-obstruct ang mga kapulisan sa kanilang operasyon, sa paghahanap kay Kibuloc. Ngayon, isang kaso nila doon is obstruction of justice. Ngayon, sumobra pa sila sa obstruction of justice. Ano yon? Nananawagan sila ng sedition. Yung talagang kanilang inciting to sedition na yan, na kaso, kitang-kita. Saan ka ba naman nakakita nun? Pinapanawagan mo sa mga Pilipino na lumabas na sa kalsada, lumabas na sa EDSA, lumabas na kung nasan man yung mga miyembro ng mga kulto ni Kibuloc at sumama na sa kanilang pinaglalaban. Doon ka lang inciting to sedition na yun. Tapos, meron mga nagsasalita dyan na i-atras na ang kanilang suporta kay PBBM. Pinapanawagan din nila yan. So, ang kanilang dyan, kaso yung inciting to sedition, yung obstruction, meron pa sila yung, nakalimutan ko yung isang kasong sinabi ni General Torre sa kanyang interview So, nasa 3 ang kaso na maliwanag na makukuha nila. Pwera pa yung mga naiimbestigahan pa hanggang ngayon na makikitang meron silang paglabag. Baka yung dagdag na rin yun, yung pambabasta sa men in uniform, di ba? Yung pangbabalahura sa mga kapulisan, baka dagdag pa yun, baka kasama pa yun. Kaya ito, kumbaga, wake up call to sa lahat ng vlogger. Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga, si Kuya Nino dati, maka-Duterte yan. Ako dati, sumusuporta din kay Duterte dahil nga siya ang presidente na akala ko napakagaling. Buti na lang talaga, nalaman ko na binaon tayo ni Digong sa utang. Buti na lang talaga, nakinig ako kay Yorme. Kasi kung hindi, baka kasama ako doon. Baka pinagtatanggol ko si Digong at pinapinawagan ko din. Lumabas na mga Pilipino para mag-rally sa EDSA at itakwil na ang gobyerno ni PBBM. Yun ang pinakamali na magagawa ng isang vlogger. Kasi ikaw ay vlogger na kailangan mong ituro sa taong bayan kung ano yung tama sila, ang tinuturo nila sa mga manonood nila ay pagiging arogante, marahas, at paggalang-galang sa mga taong gobyerno. Kapag ganyan po ang vlogger, nako, huwag nyo nang suportahan kasi ililigaw kayo niyan Ililigaw kayo niyan sa sa tamang paniniwala sa ating gobyerno. DJ Byron, shoutout Naninita Umali. Hello po. By the way, Kabsat, Tolmak, maraming salamat Kabsat, sa pagkakataong Hindi. Dito ka lang. Puta. Saan mo punta? Miss ko lang kayo. Pilipinas ka na ba? Sa Pilipinas ka na? Opo. Kabsat, Tolmak, thank you. Ayaw kong makaabala sa inyong at salamat po ulit sa chance na makadao pang palad ko po kayo muli. Hoy, dyan ka lang. Next time. Madam Maged, dito ka lang. Madam Maged, wakit-akit ka kasi aalis kayo. Thank you.